Father Juan Severino Malyari, isang pari at ang kauna-unahang Pilipino serial killer. Welcome to Tagalog Story Files. Kung ikaw ay mahilig sa kwentong krimen, katatakutan, trivias at general knowledge ay huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Taong 1810, ang bayan ng Magalang sa lalawigan ng Pampanga ay isang mapayapang lugar. Ngunit hindi inaasahan ng mga taga roon ang isang madilim na pangyayaring magaganap. Sa loob ng isang taon ay 57 na katao ang isa-isang namatay. Walang sino man ang nakakaalam kung sino ang pumatay sa mga ito. Isa lang ang sigurado, iisa lang ang pumatay sa mga ito. Ang bayan ng Magalang ay nasa 97 square kilometer lamang. Kahit na maliit ang bayan na ito, ay nagawang magpagala-gala ng killer sa loob ng 10 taon. Nagulat ang lahat nang malaman ang identity ng nasabing killer. Ito ay ang kanilang kura paroko na si Father Juan Severino Malyari. Ayon sa mga kwento, pumapatay di umano si Father Malyari para gumaling ang kanyang ina. Pinaniniwalaan niyang ang kanyang ina ay nakulam. At naniniwala siya na ang pagpatay ng mga tao ang magpapagaling sa kanyang ina. Si Father Malyari ay galing sa bayan ng Macabebe, Pampanga. Pagkatapos niyang matapos ang pagsiseminarista sa UST, siya ay naging isang ganap na pari noong taong 1809. Siya ay nag-apply bilang parish priest sa Orani, Bataan, ngunit siya ay hindi natanggap. Sumubok ulit siyang mag-apply sa bayan ng Maribeles, Bataan, ngunit hindi rin siya pinalad na matanggap. Noong taong 1812, siya ay naging parish priest sa bayan ng Magalang sa San Bartolome Parish, same year din kung saan nagkasakit ang kanyang ina. Si Father Malyari ay kilala din sa larangan ng art. Siya ay magaling sa calligraphic drawing. Siya ay na-recognize bilang unang pari na calligraphic artist. Ginamit din ni Father Malyari ang calligraphic drawings niya para i-decorate ang kanyang annual parish report na tinatawag na Planes de Almas. Ngunit sa kabila umano ng talento ni Father Malyari, siya ay isang biktima ng mental instability. Malaking epekto umano ang stressful events sa kanyang buhay at ang pagkakasakit ng kanyang ina kaya lumala ang problema niya sa kanyang mental health. Noong inaresto si Father Malyari sa kanyang mga krimen, siya ay tuluyan ng nagkasakit sa kanyang pag-iisip. Sa kabila ng kanyang kondisyon, hinuli at kinulong pa rin siya ng mga Spanish authorities. Hindi dinala si Father Malyari sa isang mental institution, kundi kinulong lamang sa kulungan na parang isang regular na bilanggo. Sabi ng historian at psychiatrist na si Dr. Santiago, ay unusual at irregular ang kaso ni Father Malyari dahil ang mga Spaniards umano ay inaasikaso ng maayos ang mga may mental health problems, ngunit hindi ito nagawa sa kanya. Ayon sa isang Spanish chronicler na si Sinibaldo Damas, na ang attorney umano na humawak sa kaso ni Father Malyari ay nagsalita at inilarawan ang brutal na pagpatay niya. Nagawa umano ito ni Father Malyari dahil naniniwala siyang gagaling ang kanyang ina na pinaniniwalaan niyang nakulam. Matapos ang 14-year na pagkakakulong, si Father Malyari ay inexecute. Siya ay binigti noong 1840. Dahil sa kanyang kondisyon at kakulangan ng pag-aasikaso, siya umano ay biktima ng injustice ng Spanish colonizers ayon kay Dr. Santiago. Si Father Malyari umano ang pinakaunang Filipino priest na binitay ng mga Spanish colonizers. Ang Hospicio de San Jose ang pinakauna-unahang mental hospital sa buong mundo. Ayon kay Dr. Texan, ang hospital na ito ay pinamumunuan di umano ng mga religious leader kaya nga kine-question kung bakit hindi pinagamot noon si Father Malyari sa nasabing ospital. Bagkus, siya ay agad na inaresto ng mga otoridad ng Espanya. Kung ikaw ay nagtataka kung paano nalaman ng sambayanan ang dark side ni Father Malyari ay dahil siya ay nagkasakit. At dahil siya nga ay nagkasakit, mayroong pari na humalili sa kanya para magsilbi sa simbahan sa bayan ng Magalang. Ang pari na humalili sa kanya ay may nakita umanong patak ng mga dugo.
At dahil dito ay natunto ng mga bangkay ng mga di umano'y napaslang ni Father Malyari. Natagpuan din nila ang mga ilang kagamitan na mga pinaslang ni Father Malyari. Naniniwala ang mga lokal na historian sa lalawigan ng Pampanga na ang mga pinatay ni Father Malyari ay mga tigasunod ng simbahan at malalapit sa kanya. Di umano ay may hindi magandang relasyon si Father Malyari sa kanyang ina, kaya dito niya ibinunton ang lahat sa paggawa ng karumal-dumal at di katanggap-tanggap na krimen. Ikaw, naniniwala ka ba na totoong masama si Father Malyari? O siya ay biktima lamang ng pagkakaroon ng sakit sa isip? Comment down below.